Welcome back mga kaubayan dito sa aking YouTube channel. Ngayon ay may overtime ang inyong Kuya Pinong dito sa labas. Sa mga hindi pa nakakaalam, ito yung klase ng overtime sa company ng boss ko. Wala sa loob ng company, sa labas. Ito mga kabayan ay tinatawag na GPS. Yan. Battery, ang laki. Ayan, yung pinaka GPS nya na nagre-record sa satellite. Dalawang GPS na naman, tapos hanggang alas 12 ako ng madaling araw. At meron nga palang isang kababayan natin na sabi niya yung palis na, yung isang subscribers ko na nag-employer na palis na sa May ngayong buwan sa 26. Nagtatanong siya kung ano ba daw yung mga tips, yung mga pwedeng dalhin papunta dito sa South Korea. Madali lang yung mga kabayan. Kung ano yung mga katulad ng mga delikadong bagay, tulad ng baril, granada, basta matatalas, kutsilyo, huwag kayo magdadala ng mga ganyan kasi hindi kayo makakapasok sa immigration. Yung mga flammable, yung mga lighter, yung mga butane, basta yung alam ninyong delikado, wag ninyong dadalhin yan, wag ninyong ilalagay sa maleta yan, bawal yan. Tapos yung wag kayong magdadala ng halimbawa pabango, dapat ang pabango na dadalhin ninyo ay hindi lalagpas sa 100 ml. Sa hand carry mga kabayan, sa hand carry dapat hindi lalagpas sa 100 ml yung pabango na dadalhin ninyo, ilalagay nyo sa hand carry. Tapos yung sa bagahe nyo na malaki, check-in baggage ba tawag doon, check-in baggage, pwede naman kayong maglagay doon ng kahit mga toyo, suka, mga liquid, pwede naman, pwede sa ano, kasi ako noon ay marami akong nadadala. Ayun, yung mga pwedeng dalahin, toyo, suka, kahit magdala kayo ng alak, tapos pansit canton, sardinas. Tapos nga pala mga kabayan, kasi ang alam ko talaga, bawal yung mga pork flavor or yung karne ng baka na flavor, sa karne ng baboy na flavor, sa mga dilata. Ang alam ko bawal yun, pero sabi ng iba okay lang naman daw. Alam ng problema, pero hindi talaga ako nagdadala ng ganon. Ang dinadala ko lang yung sardinas, isda, tapos yung century tuna, yan, nagdadala ako niyan. Pwede rin kayo magdala ng tinapay, pwede rin kayo magdala ng gamot. Yan, gamot, pwede kayo magdala ng gamot kasi alam niyo kung bakit. Baka ang mapuntahan yung company ay mahirap ang trabaho, syempre medyo maninibago kayo, pangtanggal ng sakit ng katawan. Naisip ko na pwede nyong dalhin pansit canton, Lucky Me, tapos sardinas, century tuna, tinapay, tapos ano pa ba, toyo, suka, tapos kung ano yung mga sauce na gusto ninyo, Mang Tomas, tapos yung mga katulad ng gatas, yung Milo or Bear Brand, tapos yung mga chichirya, pwede yan, buy bawang, pwede kayo magdala nyan. At sa chicharon, okay naman, nakakapagdala naman ako ng chicharon, pero pork flavor yun, di ba? Chicharon. Pero nakakapagdala ako, nung huling bakasyon ko, nagdala ako ng chicharon, madami eh. Tapos nga pala mga kabayan, kung kayo ay may itinatagong mga anting-anting, katulad ng bala ng baril, wag nyo nang dalahin yan dito sa South Korea. Masisira buhay nyo dyan. Wag kayo magdadala ng ganyan. Kung ano man yung mga anting-anting ninyo, iwanan nyo na yan sa Pilipinas at hindi uso dito sa South Korea ang anting-anting. Wag nga pala kayong magdadala ng sariwang prutas. Pero may nababalitaan ako na may mga nakakapagdala ng sariwang mangga, sariwang saging, pero wag na kayong magdala ng ganun para sigurado. Mahirap. Para siguradong makarating kayo dito sa South Korea, wag kayong magdadala ng mga sariwang prutas, mga sariwang gulay. At ang alam ko, yung
tinuyong laing ano, kasi hindi naman sariwa yun, tuyo na yung dahon ng gabi, pwede siguro yun. Tapos pwede rin kayong magdala ng mga kakanin, kasi alam nyo kung bakit mga kabayan, kaya importante yung mga dilata na yan, yung mga ano, yung ready to eat na, kasi pagdating nyo sa training center, baka manibago kayo sa lasa ng pagkain. Kasi hindi nyo agad-agad magugustuhan sa unang tikim ninyo yung ibang pagkain dito sa Korea, ay hindi nyo agad magugustuhan. Kaya napaka-importante na may dala kayong ready to eat na pagkain, katulad ng mga dilata, sardinas. Pwede rin namang magdala ng tuyo, daing, basta balutin nyo lang ng mabuti para hindi mangamoy yung daing or tuyo na dadalhin ninyo. Walang problema yan. Nung unang araw, yung iba talaga hindi ko magustuhan eh. Nung pangalawang araw na, hindi na ako nakatiis ng pagkain namin ng tanghalian. Hindi na ako, nagbaon na ako. Kasi pipila kayo dun eh. Pagkakain kayo sa training center dito sa South Korea, kasi 3 days kayo dun, pipila-pila kayo dun para kumain. Ang ginawa ko noon, nagdala ko ng isang sardinas. Talagang sabi ko, parang hindi ko talaga gusto yung pagkain na iba. Kaya ayun, nakakain ako ng maayos. Binuksan ko yung sardinas, talagang inulam ko. Mayroon pa ngang nanghingi. Pagdating naman sa company, habang tumatagal, siguro mga ilang buwan, parang nakakasanayan ko na rin kainin yung mga pagkain dito. Kaso nga lang talaga, may mga pagkain talaga dito na hindi ko talaga gusto yung lasa. Nagluluto minsan ako ng lutong Pinoy. Ala nang problema doon. Ano magagawa natin kung hindi mo magustuhan yung pagkain nila eh. Pwede rin kayong magdala ng mga sinigang mix, tapos yung magic sarap, tapos nor cubes. Yung mga pinagbabawal na ay huwag nyong dadalahin, katulad ng matatalas na bagay, kutsilyo, yung mga flammable, yung mga umaapoy, huwag kayong magdadala niyan. Tapos hangga't maaari, wag muna kayong magdala ng mga dilata na meat flavor. Huwag muna kayong magdadala niyan. At alam ko bawal yan. Mas maganda yung sigurado mga kabayan para sure na makakatapak kayo dito sa South Korea.